Dadako po tayo sa ating aralin. Sa Biblia po, may isang balita na higit na makapangyarihan kaysa lahat ng balitang naririnig natin sa ating paligid, sa ating mundo. Ito ang mabuting balita. Pag-aralan po natin ito. Sa panahon at sa mundo natin na puno ng masasamang balita na ang madalas nating marinig, ang madaling matandaan at para sa iba mabilis makapukaw ng atensyon ay ang masasamang balita tulad ng digmaan, ng krimen, mga katiwalian, maging mga karamdaman at kawalan ng pag-asa sa gitna po ng masasamang balita. Ang Biblia ay nagbubukas ng isang mensahe na kabaliktaran sa lahat ng masasamang nangyayari sa mundo. Na ang Diyos ay gumawa ng paraan upang tayo ay mailigtas. Yan po ang mabuting balita. Pag-usapan po natin ngayon itong gospel according sa aklat ng Marcos. Ang pangunahing talatang ating pag-aaralan ay Marcos chapter 1 verse 1 at ang mga salin po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, sa English ay New King James Version. Isang maikli na talata, isang pangungusap na nagbubukas ng kabuuang mensahe ng Biblia na may mabuting balita dahil may kasalanan. Na may mabuting balita dahil may tagapagligtas. At may mabuting balita dahil may panawagan o kaya may imbitasyon sa atin ang Diyos. Ngayon, ano nga ba ang mabuting balita na ipinapahayag ng Biblia na sa ibang salita ay gospel o kaya ay ebanghelyo? Kung lalagumin po ang kabuuang kwento ng Biblia mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, kung lalagumin sa summary o yung storyline, maaaring hatiin natin sa 4 na bahagi o 4 na yugto ang Biblia. Una, ang pasimula, yung creation, ang paglikha. Pagkalikha ng lahat ng bagay na mabuti, mga tao, lahat ng nilalang, maayos na relasyon sa Diyos. Ito yung perpektong pasimula ng kwento ng paglikha. Kaya lang, may masamang nangyari. Nagrebelde sa Diyos ang mga tao. Ito yung kasunod na bahagi. Ikalawa, nagkasala. Yung pagkahulog. Yung nagkasala sina Adan at Eva, nagrebelde, sumuway sa Diyos. Pumasok ang kasalanan at kamatayan at pagkasira sa mundo. Yan yung number 2. Pangatlo, sa ikatlong bahagi, yung pagtubos. Nagsugo ang Diyos ng tagapagligtas. Redemption. Dumating si Jesus, namatay sa krus, nangyari ang pagtutubos. Sa huling bahagi, yung kaapat, darating ang araw o darating yung takdang panahon na aayusin muli ng Diyos ang lahat. Ito yung pagpapanumbalik o pagpapanibago o the restoration. Ito ang hinihintay natin, yung pagpapanumbalik. Parating pa lang ito. Ito yung inaasahan natin. Nabuo na yung pagtubos kay Kristo. Pero hinihintay pa natin yung ganap na pagpapanumbalik. Darating yung araw, lubos na ayusin ng Diyos ang lahat. Yung kasalanan, yung kamatayan, yung mga paghirap, yung mga luha, yung mga pagdurusa, tuluyan niyang mawawala. Pero sa ngayon, nasa redemption period tayo. Ito yung panahon na patuloy na gumagalaw at patuloy na kumikilos ang Diyos, gumagawa at nananawagan sa ating mga tao. Dahil ang mundo natin ngayon, nasira dahil sa kasalanan. Polluted, madilim, wasak, marumi. Kailangang ayusin, kailangang linisin. Ang mundo o ang sanlibutan nasa kadiliman, sira at masama. Ngunit may pag-asa tayo. May hope of restoration dahil sa pag-uusapan natin ngayong mabuting balita. So ang panahon po natin ngayon ay panahon ng panawagan ng Ebanghelyo. At iyan ang pag-uusapan natin dito sa Gospel of Mark na masasummarize natin yung buong aklat naman sa ganito. Si Jesus ang isinugo ng Diyos
ang lingkod na nagtiis ng hirap at nagbigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. So ipapakita sa atin ng aklat na ito, ang paraan ng mundo ay baliktad sa paraan ng Panginoon at tagapagligtas. Na ang kayamanan at kaharian dito sa sanlibutan, ibang-iba sa kayamanan at kaharian ni Jesus. Na kung dito sa mundo, pagalingan, pataasan, patalinuhan, payamanan, pero sa paghahari ni Kristo ay iba. Ang buhay po may kapakumbabaan. May buhay na paglilingkod, pagpapatawad, may pagmamahal, pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa. At meron din pong pagpapatawad. So, ang aklat na ito, itong aklat ng Marcos, pinaniniwalaan ng maraming Bible scholars, o kaya sa paniniwala ng marami ayon sa tradisyon, nakasanayan, isinulat ito sa mga panahong matindi yung pag-uusig sa mga Kristiyano at nasa ilalim sila ng Roman Empire sa pamumuno ni Emperor Nero. Tinataya ng ilang mga Bible scholars bago daw po mag-AD 70 na isulat yung aklat na ito. Kaya yung mga Kristiyano noon, sa panahong ito, nasa bingit lagi ng pagkakakulong. Nasa bingit lagi sila ng kamatayan. Sa gitna ng masama nilang kalagayan, sa gitna ng matinding persecution sa kanila, isinulat itong Gospel of Mark para paalalahanan sila na ang pag-asa nila wala sa mundo. Yung pag-asa nila wala sa mga bagay na naririto sa sanlibutan. Na yung kapayapaan, yung kasiyahan, yung kayamanan at tagumpay, wala sa mga bagay dito sa mundo kundi na kay Kristo. Na may mabuting balita ang Diyos tungkol kay Kristo. So ang mabuting balita po tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang isinugo para sa kapakanan ng mga makasalanan. Na nagpadala ang Diyos na tagapagligtas. At sino mang magtitiwala sa isinugo ng Diyos na yon, sino mang magtitiwala sa Panginoon, hindi mapapahamak. Ngayon, bago po natin ganap na maunawaan ang mabuting balita, dapat din natin munang maunawaan yung masamang balita. Kasi kung hindi natin naunawaan na may masamang balita, ano bang klaseng kasamang balita yon? Kung hindi natin yon lubos na maunawaan, hindi rin natin lubos na maunawaan itong tatalakayin nating mabuting balita. Ano ba yung bad news? Ang bad news po, lahat tayo patungo sa kaparusahan dahil sa ating kasalanan. So yung masamang balita, tungkol sa ating pagkakasala. Ngayon, yung mabuting balita, ang pagdating ni Jesus para sa ating katubusan. May 3 punto po tayong pag-aaralan. Number 1, ang pagtubos. Mula dito sa Marcos chapter 1 verse 1, ang unang punto ay the redemption. Ang mabuting balita o ebanghelyo tungkol sa pagtubos ng mga makasalanan. Ibig sabihin, hindi hinayaan o hindi pinabayaan ng Diyos ang mga tao. Ganito sinimulan yung aklat na ito. Diretso agad sa punto. Ang pasimula ng ebanghelyo ni Kristo, ang anak ng Diyos. Sa Greek word po, yung salitang ebanghelyo o gospel, evangelion sa Greek word. Ibig sabihin yan, a good message. Na yung ebanghelyo, yung gospel, ang ibig sabihin, a good message. Kaya sa Revised Tagalog Popular Version, ng talata na ito, ganito yung pagkakasalin eh. Ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo. Sa panahon nilang ito, nung isulat ang aklat na ito, sa ilalim ng Imperyong Romano, pangkaraniwang salita o popular na salita ang ebanghelyo. No? Pangkaraniwan o popular yung salitang gospel bilang political term at imperial term. Ginagamit nila sa mga announcement. Halimbawa, may magandang balita o kaya may magandang pangyayari sa imperyo. Nanalo sila sa digmaan o ipinanganak yung bagong emperor. O kaya merong bagong kautusan sa loob ng imperyo. Magsusugo sila ng mga mensahero
Magsusugo sila ng mga herald sa bawat main streets para i-announce yung gospel, yung mabuting balita o ebanghelyo. Isisigaw nila, halimbawa ganito, nanalo tayo sa digmaan. Yan yung mga isisigaw ng mga herald. Nasakop natin ang kalaban. Ganyan ang ibig sabihin ng gospel sa panahon nila. Habang isinusulat ang aklat na ito, yun yung popular na karaniwang kahulugan ng ebanghelyo. Pero dito sa aklat na ito mismo, iba sa nakasanayan o iba sa popular sa kanila yung ibig sabihin ng ebanghelyo according to Mark. Na hindi good news yung bang kasi ipinanganak yung anak ng emperor. O kaya hindi good news kasi nanalo sila sa digmaan o kaya may bagong panukala sa kanila ang emperor. Hindi po ganon. Sa halip po, ang ebanghelyo dito tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Kaya sa panahon nila, delikado yung kalagayan ng mga Kristiyano. Kapag itong gospel na ito, yung ipinoproclaim nila, kapag tungkol kay Jesus at hindi tungkol sa emperor, kapag tungkol kay Jesus at hindi tungkol sa imperyo, yung good news na daladala nila, pag ito yung pinoproclaim nila, illegal yan sa panahon nila. Revolutionary. Treason, o kaya paglaban sa pamahalaan. Para bang sinasabi nilang, ito talaga yung magandang balita ngayon. Hindi tungkol sa emperor, hindi tungkol sa anumang nangyayari dito sa imperyo, kundi tungkol kay Jesus. Kapag ganito ang sinasabi nila, na ang mabuting balita ay tungkol kay Jesucristo at hindi tungkol sa emperor, kulong sila, delikado sila, patay sila. Pero paano nga ba ang balitang tungkol kay Kristo ay ang tunay at totoong mabuting balita? Ang salitang good news hindi mangingibabaw kung wala ang bad news. May mabuting balita sapagkat mayroong masamang kalagayan. Ano yung masamang kalagayan ng mga tao? Ano yung masamang balita ayon sa Biblia? Basahin po natin itong Romans chapter 3, verse 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sinasabi dito na ang ilan lang o kaya na ang iba lang o ang masasamang tao lang yung nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ganun yung pagkakasabi dito, kundi ang lahat. For all have sinned and fall short. Ang lahat nagkulang sa pamantayan ng Diyos. Ang lahat ay makasalanan. Yan yung bad news. Ngayon, ano naman yung bunga at ano ang kabayaran ng kasalanan ayon sa Biblia? Kaya masamang balita ito. Basahin natin yung Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yung kasalanan, pagkakautang natin sa banal na Diyos na dapat nating bayaran. At yaman nga po na ang lahat, ibig sabihin lahat tayo nagkasala, ibig sabihin din lahat tayo ay may utang na kailangang bayaran. Ano yung kabayaran ng kasalanan? Ayon dito, kamatayan. For the wages of sin is death. Kamatayan ito hindi lang pisikal, kundi spiritual na pagkahiwalay sa Diyos. So ang masamang balita ay ito. Tayo ay hiwalay sa Diyos. Ang masamang balita, alipin tayo ng kasalanan, patungo tayo sa paghatol. At ang masaklap pa, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Kaya kailangan natin ang pagtubos o kailangan natin yung redemption. Kailangan nating may magbayad para palayain tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Kailangan nating matubos para maalis tayo sa hatol at magkaroon tayo ng kaligtasan. Yan ang dahilan kung bakit nagsimula ang ebanghelyo ayon kay Marcos, mabuting balita, hindi tungkol sa pagpapabuti ng buhay, hindi sa pagpapayaman, hindi self-improvement, kundi ito ay tungkol sa katubusan ng mga taong patay sa kalagayang espiritual. Mga taong nawawala, mga naliligaw, at walang kakayahang tubusin at iligtas yung sarili. May dumating para bayaran itong pagkakautang natin. Tayo nagkasala tayo. So ang kabayaran, kamatayan. May dumating para bayaran itong pagkakautang natin, para tubusin tayo. Sabi ng Panginoong Hesus, mababasa natin sa Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat
ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Yung nawala o mga nawawala o lost, ito yung mga makasalanan. Kaya ang ibig sabihin, ang mabuting balita ay para sa mga makasalanan. Hinanap at iniligtas ang mga makasalanan. Sa pasimula, ang tao nilikha ng Diyos para sa isang perpektong relasyon sa Diyos. Yan yung sa creation, di ba? Kaya lang, dahil sa pagsuway, dahil sa kasalanan, ang tao po nahiwalay sa Diyos. Yun yung nahulog. Yung fall. Nahulog sa pagkakasala. Nasira yung mabuting relasyon sa Diyos. Subalit, sa kabila ng pagsuway at pagkakasala ng tao, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sa ating pagkaligaw, sa ating pagkawala, hinanap tayo. Iniligtas tayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ay mabuti dahil masama tayo. Ang mabuting balita ay mabuting balita dahil nagkasala tayo. At tayong lahat ay mauuwi sa kahatulan dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit sa kabutihan at sa awa ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Sa halip po, ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo ay tubusin. Isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus. Pagtuturo ito sa atin na yung kaligtasan, hindi gawayan ng tao. Ang kaligtasan po ay pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ang pagtubos, nangangailangan ng isang manunubos. Ito yung ikalawang punto sa ating aralin. Ang manunubos, no, the Redeemer. Ang mabuting balita tungkol sa manunubos na dumating. Basahin muli natin yung ating pangunahing talata, Marcos 1, chapter 1, verse 1. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo. Ito ang simula ng mabuting balita, si Hesukristo. Ang salita pong Kristo, hindi po yan family name ni Jesus. Sa Greek word ng Kristo ay Christos. Ibig sabihin, anointed. That is the Messiah sa Hebreo word. Sa Greek word ay Christos, sa Hebreo ay Messiah. So, hindi apelyido, kundi titulo ito ni Jesus. Halimbawa, teacher ka, ganun yung title. Engineer, doctor. So, si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin, si Jesus ang pinili. Kaya Hesukristo, ang pinahiran, ang Mesyas na ipinangako sa lumang tipan, ang Mesaya na hinintay ng bayan ng Israel at ang ipinadala o isinugo ng Diyos. Ang description dito ni Mark, si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ibig sabihin po, si Jesus hindi lang talaga siya guro, hindi lang siya propeta, hindi lang siya mabuting tao katulad sa pagkilala ng iba. Hindi lang siya basta leader ng mga apostol, kundi siya ang Mesyas. Siya ang isinugo. Si Jesus ang pinili. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na may karapatan na magligtas. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagpaliwanag kung bakit siya naparito. Basahin natin itong Mark chapter 10, verse 45. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Bigyan pansin po natin yung mga ginamit ditong salita. Did not come to serve, to be served, but to serve and to give His life. Ito po ay kabaliktaran sa paraan ng mundo. Sa mundo natin, ang hari ang pinaglilingkuran. Kung sino yung makapangyarihan, siya ang pinaglilingkuran. Pero kay Jesus, siya ang naglilingkod. Sa halip na siya ang paglingkuran. So ito ang totoong gospel. Ito yung tunay na mabuting balita. Yung mga good news dito sa mundo, kabaliktaran din yan ng good news na ini-offer ni Jesus. Halimbawa, ang mabuting balita para sa atin,
Uy, ang ganda at ang laki ng bahay mo. Diba? Good news yun. O kaya, good news madami ka ng savings, madami ka ng pera sa bangko, or ang dami mong awards, ang dami mong medals, ang dami mong promotions. Good news yun. Or nakapagtapos ka na, graduate ka na, marami ka ng na-achieve sa buhay. Good news yun. Maayos yung pamilya mo, maganda yung hanap buhay mo. Totoo po na mabuting balita ang lahat ng mga yan. Pero yung mabuting balita na iniaalok ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus, higit pa sa lahat ng alam nating mabuting balita na nararanasan at mararanasan natin dito sa mundo. Mas malalim na good news, mas maganda, mas mabuting balita. Ano yon? Ito yung inaayos yung ating nasirang relasyon sa Diyos. Na tayong mga makasalanan, tayo na hiwalay sa Diyos, tayo na mga sumuway at nagrebelde sa Diyos, ginawang kaibigang muli ng Diyos dahil kay Jesus. Yun yung good news. Tayong may mga pagkakautang sa Diyos dahil sa ating kasalanan, may tumubos sa atin. Sabi po dito, at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Sinabi dito ni Jesus, ang kanyang buhay ay ransom for many. Ibig sabihin, may binayaran siya para tayo mapalaya. Kung yung kasalanan yung resibo o katunayan ng ating pagkakautang at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, base doon sa binasa natin kanina sa Romans 6, verse 23, ang buhay na ibinigay naman ni Jesus, di ba? Sabi dito, at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Yung buhay na ibinigay ni Jesus, yun naman yung katunayan na binayaran niya yung dapat na tayo yung magbabayad. Na inako ni Jesus yung ating pagkakautang. At tinanggap ni Jesus yung parusang nararapat sa atin. Kasi tayo yung nagkasala, tayo yung nagkautang, dapat tayo yung magbabayad nun. Tayo yung tatanggap ng parusang nararapat sa atin. Pero, inako ni Jesus, binayaran niya, tinanggap ni Jesus yung parusang para dapat sa atin. Sabi dito sa Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Sabi dito, no? Ngunit siya'y pinasimulan sa but he, ang tinutukoy dito, si Jesus, ang Kristo, ang Mesaya, ang anak ng Diyos. Dati tayong mga may utang, pero ngayon, dahil kay Jesus, bayad na. Tayong mga sumuway, yung dapat na sugatan. Tayong mga masasama, yung dapat na bugbugin. Pero may umako ng lahat ng yon. Yan ang mabuting balita para sa atin. Yan ang good news. At nangyari ito, yung mabuting balita na yan, dahil sa manunubos, dahil sa Redeemer. Magpapakita pa na ang mabuting balita ay hindi tayo ang lumapit sa Diyos. Hindi tayo yung unang lumapit sa Diyos, kundi ang Diyos ang lumapit sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, good news talaga eh. Tayo na sumuway, tayo na lumayo, tayo na dapat na siyang parusahan, at tayo na dapat na unang lumapit. Hindi. Inako ni Jesus. At unang lumapit ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ang katotohanan, hindi natin hinanap ang Diyos. Hindi nga natin tinawag si Kristo. At hindi rin natin inayos yung ating sarili para maranasan natin itong mabuting balita ni Jesus. Sa halip po, nagsugo ang Diyos. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. At sumunod si Kristo, sumunod si Jesus para hanapin at iligtas tayo at patunayan ang pag-ibig niya sa atin. Romans chapter 5, verse 8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. But God demonstrates His own love toward us. Nung tayo po ay makasalanan,
Kahit hindi tayo karapat-dapat, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang mabuting balita, may kaligtasan, may tagapagligtas, may manunubos. Merong the Redeemer. May plano, paraan, at pangako ang Diyos na dumating. Si Jesucristo po ang anak ng Diyos ay dumating upang maglingkod, upang magdusa, upang umako ng parusang para sa atin at mamatay para sa atin na mga makasalanan. Mga kapatid, kung totoo na may utang tayo na hindi natin kayang bayaran, at kung totoo na may isang manunubos na nagbayad ng buo para sa atin, ngayon, ang susunod na tanong, hindi na kung ano yung ginawa ni Jesus, kundi ano ngayon yung gagawin natin sa ginawa ni Jesus. Kailangan meron tayong response. Dahil ang mabuting balita, hindi lamang yan information na dapat nating malaman. Hindi lang yan balita na dapat lang nating marinig, kundi ang mabuting balita ay paanyaya na dapat nating tugunin. Hindi sapat na marinig lang natin yung tungkol sa manunubos. Kailangang tumugon tayo sa kanyang ginawa para sa atin. So mula sa ang manunubos, dadako tayo ngayon sa ikatlong mahalagang bahagi ng ating aralin tungkol sa Ebanghelyo o mabuting balita. Number 3, ang ating pagtugon o yung response natin sa mabuting balita. Basahin po muli natin ang ating main verse, Marcos chapter 1 verse 1. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Kapag pinag-aralan natin ang kabuuan ng aklat na ito, kasi verse 1 pa lang, ito yung pasimula, chapter 1, verse 1. Ngayon, kapag tinuloy-tuloy natin yung basa at pinag-aralan natin yung kabuuan ng aklat na ito, at kapag naunawaan natin ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ang tanong po, ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin natin kay Jesus, sa anak ng Diyos, kay Jesucristo? Tatanggapin ba natin siya o tatanggihan ba natin si Jesucristo? Paalala mga kapatid, ang kaligtasan na iniaalok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi siya isang premyo o kaya reward. Pagka premyo kasi, kailangan nating paghirapan. Kapag ka-premyo yan, kailangan magaling tayo. Kailangan mabait tayo. Kailangan maayos yung buhay natin. Kailangan maalam tayo para bigyan tayo ng premyo. Hindi ganon yung kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Hindi premyo, kundi gift. Walang bayad na regalo. Ang kaligtasan, tinatanggap. Hindi po pinagsusumikapang makuha. Libre yung kaligtasan. Pero ito yung tandaan natin libre yung kaligtasan. Pero hindi talaga siya libre. Dahil may bayad ang kaligtasan. Pero hindi tayo yung nagbayad. Ulitin ko po. Libre ang kaligtasan. Pero hindi talaga siya libre. Dahil may bayad. At may nagbayad para sa atin. Binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang katawan at buhay, ang ating kaligtasan para libre nating matanggap yung salvation. Kaya lamang po, kailangan nating tanggapin. Kailangan nating mag-response. Kailangan nating tumugon sa paanyaya at sa hamon sa atin ng Diyos. Tingnan po natin ito. Sabi ng Marcos chapter 1, verse 15, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So, ang kaharian ng Diyos, mapapasok natin, makakarating tayo sa kaharian ng Diyos kung tatanggapin natin si Jesus. Kung sinasabi sa atin dito na the kingdom of God is at hand, no? Malapit na ang kaharian ng Diyos. Tatanggapin ba natin ang alok ng Diyos o tatanggihan?
Kasi ibang kaharian yung gusto nating pasukin. Ibang kaharian yung gusto nating puntahan. Tatanggihan ba natin kasi ibang Lord yung gusto nating paglingkuran? Tatanggihan ba natin kasi ibang tagapagligtas ang gusto nating sundin? So merong decision at merong pagpipili na dapat tayong gawin. Kung si Jesus ang Kristo, ang ipinangakong Mesaya, ang tagapagligtas at hari, kung si Jesus ang manunubos at siya ang mabuting balita, malinaw po sa mga tinalakay natin kanina. Kung si Jesus ang manunubos, ano yung ating pagtugon? Dito po sa verse 15 ng Marcos chapter 1, ito yung pasimula ng ministeryo at unang pangangaral ni Jesus. Yung panawagan dito, tingnan niyo po. Repent and believe in the gospel. Dalawang bagay ang hinihingi sa atin dito. Dahil naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, merong hinihingi sa atin dito. Hindi komplikado, pero radikal. Dapat nagre-resulta ng pagbabago na yung pagbabago na yon nagmumula sa kaibuturan ng ating pagkatao, sa kaloob-looban natin nagsisimula. Ano yon? Ano yung hinihingi dito? Una, magsisi. Galing sa salitang Grego na metanoia. Ibig sabihin, pagbabago ng isip, pagbabago ng direksyon. Sinisimulan sa pag-amin sa kasalanan. Kasunod nun, paglayo sa kasalanan. Yung pagsisising hinihingi dito, hindi lang simpleng pagkalungkot sa kasalanan. Hindi lang yung feeling guilty kasi nahuli sa kasalanan. Kundi, yung dating lumalayo sa Diyos, yung dating nilalayuan ang Diyos, hinahanap na ang Diyos, nilalapitan na ang Diyos. Yung dating nasisiyahan at iniibig na kasalanan, ngayon pinandidirihan na yung kasalanan. Yung dating buhay na ang hari ay ang sarili, ang nasusunod ay ang sarili, ngayon iba na, si Kristo na. Yun yung nagkaroon ng pagbabago sa isip, nagkaroon ng pagbabago sa direksyon. Yan yung magsisi. Kalawa, manampalataya. So matapos magsisi, ang kasunod na panawagan dito, believe, manampalataya. Yung pananampalataya na tinutukoy dito, hindi lang basta pagkaalam na totoo si Jesus. Yung manampalataya, hindi lang malaman yung ginawa ni Jesus at katangian at identity at lahat ng tungkol kay Jesus na siya ay anak ng Diyos. Kundi po, yung tunay na pananampalataya, ibig sabihin, malalim na pagtitiwala kay Jesus. Hindi na umaasa sa sarili lang, hindi na sa tao lang. Hindi na sa gawa at kakayahan ng tao nagtitiwala, kundi umaasa, nagtitiwala, sumasampalataya kay Jesus. Sa pagsisisi at pananampalataya, ibig sabihin, pagtalikod sa kasalanan, pagkakaroon ng bagong buhay. Pagtitiwala kay Kristo. Hindi sapat na alam natin yung ebanghelyo. Hindi sapat na nakikinig tayo, uma-attend tayo sa mga ganitong gawain. At doon nagsisimula, pero hindi magtatapos doon. So, sa lahat ng ating mga napakinggan, sa lahat ng ating mga naunawaan, sa lahat na ating tinanggap at naunawaan na mabuting balita, ano yung response natin? Tinutugunan ba natin? Tumutugon ba tayo sa panawagan sa atin ng Bible? Basahin natin itong John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So kapag narinig natin ang mabuting balita, hindi pwedeng wala tayong response. Hindi pwedeng wala tayong pagtugon. At hindi rin pwede na nasa gitna lang tayo or neutral lang tayo. Kapag naunawaan natin yung gospel, humihingi ito sa atin ng desisyon. Kung hindi tayo magsisisi, halimbawa, neutral lang tayo, hindi tayo sasampalataya, ibig sabihin, tinatanggihan na natin yung alok ng Diyos na kaligtasan. So, walang neutral, walang gitna. Ang sinasabi sa atin dito, ang lahat ng tumanggap sa Kanya
na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So pag-isipan po natin ito mga kapatid. Ang tunay na pagtanggap at tunay na pagsampalataya kay Jesus, hindi lamang sa salita. Hindi rin niya nag-aantay ng perfect timing. Ayusin ko muna yung buhay ko. Ayusin ko muna yung schedules ko. Ang tunay na pagtanggap at pagsampalataya kay Jesus, isang pagkakaisang tugon ng ating puso, ng ating isip, at ng ating kalooban. Kung tatanggapin natin si Jesus, may desisyon na kailangan tayong gawin. At yung pagde-decide na yan, hindi lang puro sa isip lang. Na alam na natin si Jesus. Ang gagawin natin isip lang. Hindi rin puro damdamin lang. Hindi puro puso lang na nararamdaman natin si Jesus. Ang kailangan po, isang pagkakaisang tugon ng tatlong ito. The heart, the mind, and the will. Yung ating puso, yung ating isip, yung ating kalooban. Na kapag tayo ay talagang sumampalataya sa kanyang pangalan, kailangang nararamdaman natin na mahal natin ang Diyos. Mahalaga sa atin ang kanyang salita na nagagalak tayo sa kabutihan at kapangyarihan para sa atin ng Diyos. At nasisiyahan tayo sa kapatawarang iginawad sa atin ng Diyos sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat. So, nararamdaman sa puso. Ang kasunod, isip. Ang ibig sabihin naman ito, nauunawaan natin kung sino siya. So, hindi lang damdamin, hindi lang pusong ginagamit. Ginagamit din natin yung isip. Nauunawaan natin kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Naiintindihan natin na ang kamatayan ni Jesus, kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang kasunod po niyan, ng puso at isip, ang ating tunay na pagsampalataya nangangailangan ng pagdedesisyon. Napipiliin nating magtiwala at sumunod sa Panginoon. Ano man yung mapagdaanan natin. Maaaring masaktan tayo, mahirapan tayo, pakiramdam natin may mawala sa atin, pero pipiliin at magdedesisyon tayong magtiwala at sumunod sa Panginoon. Ito dapat yung epekto sa atin ng ebanghelyo o mabuting balita sa atin. Ang masamang balita, patungo tayong lahat sa kaparusahan dahil lahat tayo mga nagkasala, lahat tayo mga makasalanan. Yung mabuting balita, isinugo ng Diyos ang tagapagligtas upang ang lahat ng magtitiwala sa kanyang anak ay hindi mapapahamak at pagkakalooban pa ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Pabalikan pa natin yung ating main verse. Isang maikling talata, isang pangungusap, pero para siyang pintuan. Ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Kung para itong pintuan, sa likod niyan, kapag inaral natin yung buong Gospel of Mark, makikita natin yung buong plano ng Diyos. Nang mabuting balita tungkol sa kaligtasang inialok ng Diyos sa mga tao. Nang mabuting balita tungkol sa mga makasalanang kailangang tubusin. At tungkol sa tagapagligtas na dumating. At tungkol din ito sa ating pagtugon sa panawagan sa atin. Kung totoo na tayo ay makasalanan at totoo na may manunubos na nagbayad at umako ng parusang para sa atin at kung ang ebanghelyo ay totoo. Ngayon ang tanong ay ito, magsisisi ba tayo at mananampalataya? Ang buod ng mabuting balita na ating tinalakay ngayon, una, ang masamang balita. Tayo ay mga makasalanan. Tayo ay hiwalay sa Diyos, mga walang kakayahang iligtas ang sarili mula sa kaparusahan ng mga kasalanan. Number 2, ang mabuting balita. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sa kanyang awa at pag-ibig, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, ang manunubos. At si Jesus ay namatay bilang pantubos para sa atin. Binayaran niya yung ating pagkakautang. At yung pangatlo, yung paanyaya. Magsisi kayo at sumampalataya. Ang Diyos po, nananawagan sa atin na tumugon. Ang kanyang hamon, malinaw at simple pero radikal. Excuse po.
Ang challenge sa atin ng Diyos, magsisi kayo at sampalatayanan ninyo ang Ebanghelyo. Ang pagtubos, ang manunubos, at ang ating pagtugon. So may utang tayong hindi natin kayang bayaran. Pero may manunubos na nagbayad. Kaya ang tanong po, tatanggapin ba natin si Jesus o tatanggihan? Nasa atin po yung pagpili. Nasa atin ang pagdedesisyon kung magsisisi tayo at sasampalataya tayo at tatanggapin natin yung libreng kaloob ng Diyos, ang kaligtasan. Ang Ebanghelyo, ang Gospel, ang mabuting balita, hindi lamang siya ideya, hindi lamang siya kaisipan, hindi lamang din siya katuroang dapat malaman at balitang dapat marinig lang, kundi may paanyaya sa atin ang Diyos na magsisi tayo sa ating mga kasalanan at sampalatayan na natin ang Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Pag-aaral sa Marcos chapter 1 verse 1, ang mabuting balita. Hanggang dito po at maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.